Kamusta na kayong lahat? Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Magbibigay lang ako ng maiksing mensahe sa oras na ito at sa mga hindi pa subaybay o hindi pa nakakapag-subscribe. Ito ay ang Karaoke Pananampalataya at Katotohanan na ako'y nagpapahayag po ng salita ng Diyos at hindi po ito monetize, yung YouTube, hindi o. Ito ay simpleng pagpapahayag lamang ng salita ng Diyos para po sa atin. Alam niyo po kung tayo ay mahilig tayo magbukas ng mga news, may tinatawag na mainstream media at kung ano-ano. Hindi niyo ba napupunan na maraming mga balita ngayon na merong politics, hatakan sila pababa. Yung gusto nila, yung mga sarili lang nilang gustong iligtas. Pero yung mga tao, yung estado ng pamumuhay nila ay apektado talaga. At hindi lang yon, ang mga tao kasi ay nagpapagamit sa ganong mga ibig sabihin ay klase ng politics. Dumarating sa mga tao yung tinatawag na alalahanin o problema. Pero nasasarili lang natin, di ba? Wala namang tulong na nanggagaling sa labas o sa ano paman. Ganyan din po nangyari sa kapanahunan ng ang Panginoon sa Kristo ay bumaba dito sa sangkalupaan. Isinilang lang siya around 5 BC hanggang 4 BC. At nung siya'y nangaral na magtatatlong taon at halos 3 taon at kalahati siyang nanatili sa kanyang pangangaral sa mundo bago siya umakyat sa langit. Yung mamatay at muling nabuhay at umakyat sa langit. Ang mga suliranin ng tao ay
nandiyan pa rin. Nandito pa rin sa mundo. Kasi nga, ang mga suliranin na yan ay naiwan sa atin para magkaroon tayo ng tinatawag na solusyon. Tayo rin ang gagawa ng solusyon sa mga suliranin na yun. Pero yung sagot, naririto na. Ang kailangan lang natin ay matuntun natin yung tamang sagot. Makita natin ang tamang kahulugan ng tunay na kasagutan. Kaya nga sabi ng Hebrew chapter 12 verse 1, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which easily ensnares us, and let us run with endurance to the race that is set before us. Sa mundo pala na to ay ang mga audience natin, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, nagkakaroon tayo ng mga suliranin at mga problema. Ang mga audience natin, ang mga nanonood sa atin ay ang mga anghel ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, let us lay aside every weight. Alam niyo ba yung weight na binabanggit dito? Yung, kasi sa panahon noon ni Apostol Pablo, ang mga gladiators, yung mga lumalaban sa mga ring, parang mixed martial arts o MMA o yung tinatawag na UFC. Yung mga tao noon, nung araw ay naglalagay sila ng mga bakal sa katawan nila, weights. Pagkatapos tumatakbo sila. Yung parang yung yoke nakalagay na ganun. Parang sa atin ngayon, di ba, na yung sandbags, lalagyan yung paa mo para tumaas ang talon mo sa basketball. Ganun halos sa panahon niya. Habang tumatakbo, kasi para yung endurance mo sa pagtakbo mo, at pag inalis mo yung weights na yon, pag tumakbo ka, magaang na at mabilis. Kaya yun ang sinasabi ng Biblia sa atin na let us lay aside every weight. Para yung weight na yon ay hindi magkaroon sa atin ng hindrance. Sapagkat tayo tumatakbo raw doon sa merong finish line. So that we cannot be easily ensnared by sin. Kasi yung weight kasi, ito yung nasa atin. Weight is causing our downfall into sin. Yung weight. Ano ba yung weight na yun? Suliranin. Tingnan natin dito sa John chapter 14, verse 1. Ang mga suliranin ng tao kasi ay kapag minsan hindi natin binibigyan ng pansin, kahit yung katabi nyo, kapitbahay nyo, kaibigan nyo, may suliranin, at akala lang natin na okay lang siya, yung pala, meron na pala siyang iniinda na suliranin sa buhay niya, either karamdaman niya, pain, o kaya yung tampo, o kaya yung nasaktan ng ego. Iba't ibang tinatawag na suliranin na nagiging cause ng kabigatan ng kanyang sa sarili niya, sa loob niya. Dito sa chapter 14, ito sa verse 1. Jesus said in chapter 14 verse 1, listen to this. Let not your heart be troubled. Ang una sinabi niya, let not your heart be troubled. Huwag kayong magulumihanan sa inyong puso. Huwag ninyong hayaan na ang trouble na ito ay
maging pabigat sa inyo. Ang sabi, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Huwag daw po tayo na magkaroon ng troubled o yung sinasabi ng Hebrew chapter 12 verse 1 na weight, bigat sa ating mga puso. Kapag meron daw po tayong bigat sa ating mga puso at trouble, ang sabi ng Panginoon Kristo, believe in God. Believe. Yung bigat ninyo, ang gagamitin ninyo ay ang ating isip at puso at sasabihin natin na merong Diyos. God is here for me. There is God. No matter what, there is God. Kasi, yun lang ang ating tanging solusyon upang ang bigat sa ating puso na nararamdaman dahil sa mga pagsubok, suliranin, ay ang pananalig sa Panginoon. Inulit niya ng Panginoon, believe in God. Believe that there is God. And believe that there is a Savior. Sinabi niya, believe in me. Our Lord Jesus Christ is the only Savior na binigay sa atin. At tayong mga napapagod ang sabi, maaring ikaw ay nawawalan ka ng pag-asa. Halimbawa, nawawalan ka na ng pag-asa na humango ang buhay mo ay mahango sa kahirapan, mahango sa pagkakabagsak sa utang, mahango sa tinatawag na suliranin sa pamilya, sa mga anak, asawa, girlfriend, boyfriend, o kaibigan. Ang sabi ng Panginoon na believe in God. Sa panahon na meron tayong suliranin at pagsubok sa buhay, don't trust yourself. Trust God. Kaya sabi ng Biblia, put your trust in the Lord. Kapag meron tayong suliranin sa buhay, put your trust in the Lord. Dahil siya lamang po ang magiging kasagutan. Huwag daw tayo mag-lean sa ating understanding kasi nga magulo utak natin. Magulong isip natin kung may pagsubok. Don't lean on your own understanding because you are under attack by your weight o yung bigat sa inyong puso. Ano ang dapat? You have to trust in the Lord. Hayaan mo ang presence ng Diyos ay maramdaman mo, sumayo, sumainyo, sumapuso mo. You have to enter in God's rest. Magpahinga ka sa Kanya upang muli kang lumakas at hindi ka tuluyang magapi ng bigat na nararamdaman mo, which is depression, which is fear and hopelessness. Kung tayo raw po ay hopeless, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ibig sabihin nito, may patutunguhan tayo. Once na we believe in God, we believe in our Lord Jesus Christ, then ito ang destination natin. Heaven, sapagkat meron tayong mansion sa bawat isa sa atin. In my Father's house, the Lord Jesus Christ said, are many mansions. At ang sabi niya, ipaghahanda tayo ng ating titirhan doon at pagbalik ng Panginoon, tayo muling isasama doon sa kalangitan upang tayo makapiling na natin ng Panginoon magpakailanman.
doon sa sinabi niyang, in my Father's house are many mansions. Yung mga mansions na yon ay nakapangalan na sa inyong mga nanalig sa Panginoon bawat isa sa atin. Kaya sinabi ng Panginoon na verse 6 ng John chapter 14 verse 6, kung nagtatanong kayo kung paano makapunta roon sa kapahingahan ng Panginoon, sa kalangitan, sa mansion na binabanggit niya na nakalaan para sa atin. Ang sabi ng Panginoon Kristo, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang makakaparoon sa Ama na siyang naroroon ang mga mansyon na para sa atin, malibang tayong lahat ay magsidaan sa Panginoong Kristo. Si Yesu Kristo lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. I am the way, Jesus said, the truth and the life. No man, walang sinamang tao na maaring lumapit sa Ama o sa Diyos kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ na ating Panginoon. Siya ang pintuan ng kalangitan upang tayo makapasok. Ang Panginoong Kristo. Kung meron tayong mga worries and troubles sa buhay, believe in God. Believe that God exists. In John chapter 1 verse 1 hanggang 2, siya ay nag-exist. At sa pasimula pa, siya ay Diyos na magpakailanman. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1 verse 1 hanggang 2. He was in the beginning. Alam niya na ang ating mararamdaman at nararamdaman sa oras na ito. Kung meron tayong kalungkutan, kung meron tayong worries and troubles sa buhay. Sapagkat sinasabi ng Biblia sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 9, For in Christ dwells all the fullness of the Godhead bodily. Ang pagka-Diyos ay nasa Panginoon at nauunawaan niya ang ating nararamdaman at nararanasan sa oras na ito na mga pagsubok sa buhay. Sapagkat sinabi na ng Panginoon, nung maparito siya, ay para imulat ang mga mata ng mga hindi makakita, makarinig ang mga bingi, makapagsalita ang mga hindi nakakapagsalita, pagalingin ng may sakit, palayain ng mga nabibilanggo ng kasalanan. Sapagkat sa Kanya, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 7, Then Christ said, Behold, I have come in the volume of the book. It is written of me to do your will. Naparito ang Panginoon upang sundin niya ang will ng God the Father. Ang will ng God the Father ay tayo iligtas ng Panginoon mula sa kapahamakan patungo sa buhay na walang hanggan. Isang gabi ang Panginoon ay nagugulumihanan sa kanyang espiritu. Kaya siya'y nanalangin sa Getsemani sapagkat nalalapit na ang oras ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang sabi niya, Let your will, Father, be done, not my will. At ininom ng Panginoon ang tinatawag na saro ng paghihirap. The cup of suffering. Ang suffering na yon ay yung kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, kabayaran sa ating mga naging kasalanan at sa lahat ng kasalanan ng mga taong isisilang at mga hindi pa naisisilang ay muli nilang malalaman na ang Panginoon ay patuloy na nagpapatawad ng kasalanan magpakailanman. Kaya makikita natin mga kapatid na naparito ang Panginoon para tayo lahat ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi kapahamakan, kundi buhay na walang hanggan. Ayon kay Apostol Pedro, sabi niya sa 2 Peter chapter 1 verse 21, ang mga isinulat sa kasulatan sa Biblia for the prophecy never came by the will of man,
But holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Kaya yung sinalita ng Panginoon na tayo'y manalig, manampalataya sa Kanya, ito ay prophecy o hula o salita na mula sa kalooban ng Diyos at hindi ng tao. Pag sinabi ng Panginoon sa atin na when you have worries, trust in God. We have to trust God. Stand on the Word of God, in the Word of God. Dahil ang ating forever home ay heaven. Yun ang ating destination. Tayo naglalakbay lamang dito sa mundo. Maraming mga tinatawag na ups and downs dito sa mundo. Mostly laging downs, laging nahihirapan tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin. Hindi natin marisolbahan sapagkat we can do nothing. We can do nothing apart from the Lord. Kapag malayo po tayo sa Panginoon Kristo ay wala tayong magagawa. Kaya Jesus Christ said, "And if I go and prepare a place for you, I will come back again." Yung pangalawang pagbabalik niya, second coming, upang tayo kunin at dalhin doon sa kanyang kalangitan. Ang Panginoon Kristo ay bumaba mula sa langit at nung muli siyang umakyat, ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 15:6, Christ ascended into heaven and witnessed by His disciples, yung 500 disciples niya, doon sa tinatawag na Mount of Olivet o Mount of Olive, 45 minutes hanggang 1 hour walk from Old Jerusalem, Old City of Jerusalem, yung tinatawag na upper room. At sinabi ng Panginoon na magkita na lang tayo doon sa Mount Olivet. At nawala ang Panginoon sa paningin nila at yung mga alagad ay naglakaran patungo doon sa Mount of Olive. At nakita nila ang Panginoon na nandun sa Mount of Olive, sa pinakatuktok ng Mount of Olive. Hindi yung ganun katataas ang mga bundok doon sa Israel. Ang bundok doon ay parang mga sintaas lang ho ng mga tulay. Ganun lang ho doon. Pero tanaw siya ng 500 kataong tagasunod niya. At siya'y inakyat sa langit. Umakyat ang Panginoon sa langit at siya ay nabalutan ng mga ulap at nawala na sa paningin nila ang Panginoon. At ang sabi ng anghel, ano ginagawa ninyo mga men of Israel, men of Jerusalem? Ang Jesus na ito ay muli magbabalik tulad ng kanyang pag-akyat sa kalangitan. Ang tunay na Jesus na ito ay muling magbabalik the same manner ng kanyang pag-akyat. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, siya mismo nagsabi ang Panginoong Kristo, kapag may nagsabi sa inyo sa huling araw na ang Kristo ay nandun sa disyerto, huwag kayong sumunod, huwag kayong maniniwala sapagkat hindi yun ang Kristo. At kapag sinabi, ito ang Jesus nandito sa isang room na, sa isang building, huwag kayong maniniwala sapagkat hindi yun ang Kristo. Darating ang Panginoon, the same manner ng pag-akyat niya, nasa mga alapaap, in the clouds. At makikita siya ng lahat ng mga mata ng tao, and all people on earth will cry. Mananangis sila, regardless of religion. And then they will realize Jesus Christ, He is the real Savior. Jesus promised us His return, His second coming. Kaya sabi ng Revelation chapter 22 verse 7, Jesus said, sa Revelation chapter 22 verse 7, "Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book." Ang sabi, ang mga kasulatan dito sa Biblia, mapalad ang mga tao
na nananampalataya sa mga inihula sa banal na kasulatang ito ng Panginoon ay muling magbabalik para tayong lahat ay alisin sa tinatawag na worries, problems, and all kinds of sufferings na nasa mundo. In heaven, we are like God's angels na kapag naroroon na tayo. Ang sabi ng Biblia, Mark chapter 12 verse 25, for when they rise from the dead, tayo, yung mga namatay, nananalig kay Kristo, kapag muling nabuhay at tayong mga buhay na bago ang ating katawan, sa isang kisamata, in the twinkling of an eye, na tinatawag na magkakaroon ng pagdagit o rapture. Ang sabi ng Biblia na, for when they rise from the dead, they neither marry nor given in marriage, but are like angels in heaven. Hindi na mag-aasawa mga tao, wala nang tinatawag na population explosion na mangyayari sapagkat ang lahat ay magiging tulad ng mga anghel sa langit na hindi na nababalutan ng physical body kundi glorified body na panglangit. Wala na yung lumang pagkatao natin, ang sabi ng Biblia. Hindi na ang ganitong katawan ang nasa atin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ang makakapasok lamang sa kingdom ng Panginoon, ang lahat ng mga nanalig kay Kristo tumanggap kahit nangamatay sila'y muling mga bubuhay. At tayo mga buhay ay dadagitin at dadalhin tayo sa himpapawid ng Panginoon upang salubungin natin siya sa himpapawid. Kaya sabi ng Ephesians chapter 3 verse 2, beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, sa kanyang pagdating, we shall be like Him, tulad ni Kristo, na glorified body na. For we shall see Him as He is. Makikita natin si Jesus Christ sa exact form, sa eksakto na kalagayan niya, pagbalik niya rito sa sangkalupaan upang tayo ay kanyang kunin. Kaya sabi ng Biblia sa atin na kinakailangan ang pagtitiwala natin ay laging ganap sa Kanya. Tulad ng isang paralyzed sa John chapter 5 verse 2 hanggang 14. Yung paralyzed man, lagi siya doon sa naka-standby doon sa kasi siya'y baldado sa tinatawag na sheep gate sa pool ng lugar doon sa Jerusalem. Sapagkat paminsan-minsan doon sa pool na yon ay merong anghel ng Diyos na kinakalikaw yung tubig. Gumagalaw yung tubig at sino mang unang tumalon sa tubig ay gumagaling sa anumang karamdaman. Yung paralyzed, dahil siya'y paralyzed, walang tumutulong sa kanya at hindi niya kayang pumunta roon sa tubig mag-isa sapagkat hindi nga siya makagalaw, ay lagi siyang nauunahan at hindi kailanman naranasan niya na gumaling. Inaasam niya, ninanais niya sa sarili niya na balang araw siya'y gumaling. Sa dinami-dami na mga paralyzed doon, na mga may sakit doon, sa tinatawag na sheep gate pool na yon, napuna siya ng Panginoong Kristo. At nang mapuna siya, nang sabi, gusto mo bang gumaling? Ang sabi ng paralyzed, wala pong makatulong sa akin para ilapit ako sa tubig. Walang sino man. Maging ang sarili niya, hindi niya matulungan sapagkat hindi siya makagalaw. Anong sabi ng Panginoon? Pick up your mat, stand up, and walk. Nakalakad siya. Sinunod niya ang Panginoon at hindi na siya paralyzed. Kaya yung mga Pariseo nagulat, paano ka nakalakad at saka Sabbath day ngayon, dapat hindi ka nagbubuhat ng iyong banig. Ang sabi ng paralyzed na gumaling,
Yung lalaki ang nagsabi sa akin na buhatin ko ang kahigaan at lumakad sapagkat ako'y magaling na. At hinahanap ng mga Pariseo kung sino yun. At nung makita ng Panginoon muli yung paralyzed, sabi, ikaw ay pinagaling na, huwag ka nang muling magkasala. Sinabi ng Panginoon sa atin, kung tayo pinatawad ng Panginoon, humayo tayo at sasabihin ng Panginoon, huwag mo nang balikan ang iyong kasalanan. Sapagkat hindi tayo mananatili sa mundo, mga kapatid. Heaven is our home. Ang langit ang ating tahanan. Dito sa mundo, napakaraming mga injustices na nangyayari. Alam natin yon. Pero habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito, gawin nating Panginoon at tagapagligtas, lagi-lagi ang Panginoong Kristo. Tandaan natin na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Nilikha tayo ng Panginoon para makilala siya at maligtas. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon sa atin, Matthew chapter 6 verse 27, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Sino sa inyo na kapag nag-aalala ay makakadagdag pa ng haba ng kanyang buhay o yung mabubuhay ka ba ng mahaba sa kaka-worry mo? Di ba hindi? Kaya nga sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Lahat po ng ating mga pag-aalala, worriness, mga worries natin, mga problems natin, at yung ating mga tinatawag na kabigatan, yung weight natin, ay i-cast daw po natin all your care upon Him. Alam niyo, kasi kaya sinabi na casting all your care upon Him, yung net ang kinakast niya, hinahagi sa tubig, sa sa dagat, di ba? At nakakakuha siya. Para makakuha tayo ng sagot, casting all our cares unto Him. Big sabihin, Lord, hindi ko na kaya itong problema ko na to. Iahagis ko na to doon sa tubig. Sa tubig ng limot upang tayong lahat ay gumaan sa ating pakiramdam. Big sabihin, hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng solusyon sa ating problema. Sapagkat in every problem there is a solution. Ibigay natin sa Kanya. Cast all your cares upon Him. Huwag nating problemahin ang ating problema sapagkat habang pinoproblema natin ang ating problema, ay nababaon tayo sa tinatawag na kabigatan ng buhay. Cast all your cares upon Him. Pagkatiwala natin, ibigay natin yung ating problema sa Panginoon sapagkat siya makakabigay ng solusyon sa ating mga problems. Hayaan natin na ang Diyos, sapagkat hindi po problemahin ng Diyos yun yung problema natin. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin ay magtiwala tayo lagi sa Kanya. Be still and be known that I am God, He said. Be still. At alamin ninyo na ang Diyos ay Diyos. Ang sabi rito ng Proverbs chapter 12 verse 25, anxiety in the heart of man causes depression. But a good word, who is our word? The living word, Jesus Christ. But the good word of Christ, our Lord Jesus Christ, makes it glad. Napapaligaya tayo ng salita ng Diyos. Maaaring sabihin ng iba, parang mahirap yata na maging masaya kung may problema. Doon nga nakikita ng Diyos ang isang tao kung gagawin siyang tagapagligtas sa kanyang problema.
it's the right time na gawin nating Savior ng ating problem ang Panginoon Jesucristo. Kaya sabi ng Biblia, Philippians 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. Iiyak mo sa Panginoon sa panalangin at pagmamakaawa, supplication, ang iyong anxious, worries, at yung tinatawag na anxiety or depression. With thanksgiving, let your requests be made known to God. Sabi ng verse 7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So papalitan ng Panginoong Diyos ang ating worriness o mga weight o kabigatan na yan ng alin? Papalitan niya ng tinatawag ng understanding. Babantayan niyang ating mga puso at isip. Nino? Ni Jesus Christ. Ang sabi rito, which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating Panginoon na babantayan na sa ating mga puso at iniisip. Because we surrender all to Him. Sabi nga ng Luke chapter 5 verse 10, Luke chapter 15 verse 10, ang makasalanan daw ang sabi, yung mga nagugulumihanan, ang sabi, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Kung may suliranin ka, at kung ikaw ay wala pa sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nanumbalik sa Panginoon, ang mga anghel sa langit, ang sabi ng Biblia, ay galak na galak sa isang makasalanang nanumbalik sa Diyos. Luke chapter 15 verse 10. Manumbalik ka sa Panginoon, hindi mo kaya ang mga suliranin sa buhay. Hindi natin kaya yan. But there is only one na maaring at posible na ngayon ay hinawakan ng iyong puso at siya ay nangungusap na sa iyong puso. Ang nag-iisang ito na sinasabi ko, the only one, the only Savior, the only one Savior, our Lord Jesus Christ, na siyang muling magpaparito upang tayo dalhin sa kanyang buhay na walang hanggan. Trust in the Lord. Believe in the Lord. Manalig ka sa Panginoon. Manalangin tayong lahat. Yumuko tayong lahat pumikit. Inaanyaya ko kayo pang mga wala pang pananampalataya sa Panginoon at narinig nyo ito. This is the day of salvation. Sabihin nyo sa inyong puso, manalangin kayo sa Panginoon. Sabihin ninyo, Panginoong Jesucristo, sa oras ito, nananalig ako na ikaw lamang tagapagligtas. Pinapapasok na kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas ko. At ang aking mga suliranin ay sa iyo ko na inaabot sapagkat sinabi mo na ako'y hindi pababayaan at hindi iiwan. Hindi mo ako pababayaan at iiwanan, Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas ngayon. At Panginoon, marami pong salamat. Patuloy tayo sa pananalangin. Lord, pinapanalangin ko ang mga taong may suliraning ito. Sila, Panginoon, na merong mga pagsubok, worries, maaring karamdaman, financial. Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi namin mabibigyan ng solusyon ang aming mga sariling buhay kung wala ka. Sapagkat kung malayo kami sa iyo, wala kaming magagawa, Panginoon. At kung may magawa man kaming solusyon sa aming mga suliranin, Panginoon, ito'y tulad ng basahan lamang sa iyo
na hindi mananatili, Panginoon. O Diyos, lahat ng aming suliranin ay binibigay namin sa iyo. All our problems, worries, anxieties, and depressions. We entrusted all of this to you, O Lord, na kami ay pinagaling mo na at iniligtas. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Amen. Mga kapatid, kung ginawa niyong pananalangin na yon, expect a miracle from the Lord. Muli, itong inyong kapatid at kaibigan, si Brother Joe, ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. Sa susunod pong muli at kung hindi pa kayo nagsasubscribe, please subscribe. Marami pong salamat. God bless sa inyong lahat. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Amen.